pista ng Corpus Christi o ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Tunay ngang sumasaatin siya sa sakramento ng bago at walang hanggang tipan, ang buhay na alaala ng kanyang pagliligtas at pag-aalay ng sarili. Siya ang buhay na tinapay mula sa langit na nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Inialay niya sa krus ang kanyang katawan at dugo para sa ikaliligtas ng sanlibutan. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay walang iba kundi si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Magsitayo na po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa banal na misang ito upang tayo ay magpasalamat sa Diyos sa napakaraming biyaya na Kanyang ipinagkaloob niya sa atin. Muli binigyan niya tayo ng buhay, ng kalakasan, at iba pang mga biyaya na ating kinakailangan. Kaya karapat-dapat lamang na siya ay ating papurihan at pasalamatan. Sa linggong ito, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Tinatawag din natin itong Corpus Christi. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mapagkakasala, mga pagkukulang at kahinaan. Buong pusong pagsisihan natin ang mga ito at tumingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpuputi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa
manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesu Kristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala na iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang mana ay simbolo ng tinapay na buhay na iniaalay ng Panginoon para sa mga nananalig upang sila ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tegasyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Sa ating pakikibahagi sa pagkain at inumin sa Eukaristiya, tayo ay nakikiisa kay Kristo at sa isa't isa. Ang Eukaristiya ang siyang dahilan at lakas ng ating pagkakaisa bilang simbahan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin
Sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo at ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghati-hatian ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagabat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Pagkain mula sa langit, Magsitayo po tayo. pagkain mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Paghahai inilahad ng ialay si Isaak, ang kordero nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang sa langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akyatin mo sa iyong hapag, lahat kami iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na pong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila pagamat kumain niyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa lahat.
Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Sa lahat ng nakasubaybay sa ating FB live streaming, ay binabati din natin sila ng good morning. Mga minamahal na kapatid, sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa banal na misang ito upang tayo ay manalangin. At sa ating mga panalangin ay ipinapahayag natin ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Talagang labis-labis ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Sa gitna ng mga maraming pagsubok, mga hamon, mga problema at kahirapan sa buhay, ang Diyos ay patuloy pa ring nagmamagandang loob sa atin. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga biyaya upang sa gitna na mapagsubok na ito ay makaraos tayo kahit papano. At dahil dito, karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Mga minamahal na kapatid, sa linggong ito ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Corpus et Sanguinis Christi. Ang ibig sabihin ng corpus ay katawan, ang ibig sabihin ng sanguinis ay dugo. Ibig sabihin, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Muli, sa pamamagitan ng kapistang ito ay ipinaalaala at ipinadama ng Diyos ang kaniyang pagmamahal sa atin, ng kaniyang pagpapahayag ng kaniyang pagmamahal sa atin ay hindi lamang sa pamagitan ng pagbibigay o pagkakaloob sa atin ng mga biyaya na ating kinakailangan, kundi ipinahayag niya ang kaniyang pagmamahal sa pamagitan ng pagbigay niya ng kaniyang katawan at dugo. Noong mahal na araw ay ipinaalaala sa atin kung paano ibinigay ni Jesus itong kaniyang katawan at dugo sa pamagitan ng pag-alay ng kaniyang buhay sa krus upang maging ganap ang ating kaligtasan. Ganun tayo minahal ni Jesus. Hindi lang siya nagsabi sa atin na mahal ko kayo, kundi ipinahayag niya ang pagmamahal na ito sa pamagitan ng pagpapatulo niya ng kanyang dugo at pag-alay ng kanyang buong katawan sa krus upang ipabatid sa atin ang kaniyang tunay at totoong pagmamahal. At upang hindi natin makakalimutan itong kanyang pagmamahal, nung huling hapunan ay kanyang itinatag ang isang napakahalagang sakramento. At ito ay ang sakramento ng Eucharistia o ang banal na misa. Kaya napapansin ninyo kapag magmisa tayo, pagkatapos na bago itataas yung kalis, ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Sabi niya, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ibig sabihin, sa banal na misa, ay ipinaalaala niya sa atin kung paano niya ibinigay ang kanyang katawan at dugo. Tanda ng kanyang pag-ibig, tanda ng kanyang pagmamahal. Kaya sa banal na misa o ang banal na misa ay inaalaala natin ang pag-ibig ni Jesus. So ibig sabihin ang banal na misa, hindi lang yan simba-simba. Kundi sa banal na misa,
ipinapaalaala sa atin ni Jesus kung gaano niya tayo minahal sa pamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang katawan at dugo. Mga minamahal na kapatid, sabi sa ating ebanghelyo, sabi ni Jesus, ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ang tunay na inumin. Ang sinumang uminom ng aking dugo at kumain ng aking katawan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at siya ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So dito, parang pinaalalahanan tayo na si Jesus ay ang ating pagkain at inumin. Kapag pinag-uusapan natin pagkain at inumin, they are one of the basic needs of a human person. Ang pagkain at inumin ay isa sa mga napakahalagang pangangailangan ng tao para siya ay mabuhay. Kapag hindi ka uminom, kapag hindi ka kumain, manghihina ka. At kapag tuloy-tuloy na hindi ka kakain at iinom, mawawalan ka ng buhay. Dahil ang pagkain at inumin ay isa sa mga mahalagang pangangailangan ng tao. At kung sinabi ni Jesus, ako ang pagkain, ako ang inumin, ang tanong niya sa akin, katulad ng pagkain at inumin, mahalaga ba ako sa iyo? Kung basic needs natin ang pagkain at inumin, basic need din ba natin si Jesus sa ating buhay? Itinuturing ba natin na si Jesus ay mahalaga sa ating buhay? Na kapag wala siya, walang saysay ang ating buhay. Katulad ng pagkain, hindi tayo mabubuhay kung walang makakain at inumin. Dahil ganun kahalaga. Kung sinasabi ni Jesus, ako ang tunay na pagkain, ako ang tunay na inumin, para bagang tinatanong niya tayo, katulad ng pagkain at inumin, mahalaga din ba ako sa iyo? Mga minamahal na kapatid, kapag pinag-uusapan natin ang pagkain at inumin, palagi natin itong hinahanap. Lalong-lalo na tayong mga Pilipino, mahilig tayong kumain. Almusal, snacks, pananghalian, snacks, hapunan, snacks. Marami tayong beses na kumakain. At kapag nagugutom tayo, talagang gagawa tayo ng paraan upang makahanap ng pagkain. Kapag inuuhaw tayo, talagang gagawa tayo ng paraan upang tayo ay makainom. Ngayon, kung sinasabi ni Jesus, ako ang pagkain, ako ang inumin, ang pangalawa niyang tanong ay, hinahanap din ba natin siya palagi? Kung 8 times tayo everyday kumakain, how many times na hinahanap natin si Jesus sa ating buhay? Kung ang pagkain dahil ito ay mahalaga na palagi nating hinahanap, at kung si Jesus ay pagkain at inumin na mahalaga din sa atin, palagi din ba natin siya hinahanap? Mga minamahal na kapatid, bakit tayo kumakain? Bakit tayo ay umiinom? Upang magkaroon tayo ng lakas. Upang magkaroon tayo ng buhay. Ngayon, ang pangatlong tanong ni Jesus, ako din ba ay nagbibigay ng lakas at buhay sa inyo? Ako din ba ay nagbibigay ng lakas at buhay sa inyo? At kung siya ay nagbibigay ng lakas at buhay sa atin, syempre, palagi natin siyang hahanapin dahil siya ay mahalaga sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mga minamahal na kapatid, upang ang mga ito ay hindi natin makakalimutan,
ibinigay ni Jesus sa atin alaala ang banal na Eucharistia. Sa banal na misa ay tinatanggap natin ang kanyang katawan at dugo. Amen? Naniniwala ba kayo na sa banal na misa ay tinatanggap natin ang kanyang katawan at dugo? Opo. Lalong-lalo na kapag kayo ay magkukomunyon. Kapag kayo ay magkukomunyon, hindi sinasabi ng lay minister o pari ang ostya. Hindi, di ba? Hindi din niya sinasabi na ang alak at tinapay. Hindi din ba? Hindi din. Ano ang sinasabi ng lay ministers at mga pari? Ang katawan at dugo ni Kristo. At ano ang inyong sinasagot? Amen. Hindi salamat. Mayroon pa rin akong naririnig na salamat. Hindi po salamat ang ating sinasagot. Kundi ang ating sinasagot ay amen. Ano ang ibig sabihin ng amen? Opo, ako ay naniniwala na ang aking tatanggapin ay katawan at dugo ng Panginoon. Ang aking tanong ay, pagkatapos nating kainin ang kanyang katawan at dugo, ano ang nangyayari sa atin? Naano kita? Pagkatapos nating matanggap ang katawan at dugo ni Kristo sa banal na komunyon, anong nangyari sa atin? Parang wala lang. May nangyayari ba sa atin pagkatapos natin tanggapin ang kanyang katawan at dugo sa banal na komunyon? Sana meron. Katulad ng pagkain na ating tinatanggap, ay mayroong epekto sa ating buhay. Sabi nga nila, what you eat is what you are. What you eat is what you are. Kapag palagi kang kumakain ng matamis, ano mangyayari sa iyo? Maging diabetic. Pag palagi kang kumakain ng mamantika at matataba, ano ang tataas sa iyo? Kolesterol. Pag palagi kang kumakain ng laman ng loob, ng dinuguan, ng balbakwa, ng papaitan, ano mangyayari sa iyo? Tataas ang uric acid. What you eat is what you are. Kung palagi nating kakainin ang katawan at dugo ni Jesus, ano ang mangyayari sa atin? Sana maging katulad din tayo ni Jesus. Sana maging katulad din tayo ni Jesus. Na kung saan maipahayag din natin sana ang pagmamahal. Maging daan tayo sa paggawa ng kabutihan. Katulad ni Jesus, pinakain niya ang mga nagugutom. Pinainom niya ang mga nauuhaw. Pinagaling niya ang mga may sakit. Nagpahayag siya ng magandang balita. Gumawa siya ng maraming magagandang bagay. Sana ganun din ang mangyayari sa atin. Pagkatapos tayong mabusog sa katawan at dugo ng Panginoon. Ang katawan at dugo ng Panginoon ang siyang magbigay sana sa atin ng lakas sa mga pagsubok sa buhay. Ang katawan at dugo ng Panginoon ang magbigay sana sa atin ng lakas sa pagharap ng napakaraming hamon sa buhay. Nung palagi kong sinasabi, kanino tayo kumakapit kapag down na down tayo? Ano ang nagbibigay sa ating lalakas kapag hirap na hirap tayo sa buhay, dulot ng maraming problema at mga matitinding pagsubok? Walang iba kundi si Jesus na ating tinatanggap sa banal na Eucharistia. Kaya nga, nagsisimba tayo. Kasi alam natin na sa ating pagsisimba,
Makakain tayo ng katawan at dugo ng Panginoon. At ang katawan at dugo ng Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng lakas. Maging malusog sana ang ating kaluluwa. Maging malusog sana ang ating kalooban sa paggawa ng maraming kabutihan katulad ni Jesus sa pagpapadama ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Kaya na-observe ninyo, kapag matatapos na ang banal na misa, ano ang sinasabi ng pari? Sumainyo ang Panginoon at basbasan kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Natapos na ang banal na misa, humayo kayo at dalhin ang pag-ibig, ang kapayapaan ni Kristo. Ano ang sinasagot ninyo? Salamat sa Diyos. Ibig sabihin, hindi dito natatapos ang misa. Tuloy-tuloy ang misa. Pagkatapos natin na matanggap ang kanyang katawan at dugo, ang kanyang katawan at dugo ang magbigay sa ating lakas upang magmisyon, upang dalhin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Saan natin una dinadala? Sa ating mga tahanan. Sana pag-uwi natin, dala-dala natin yan. At kahit mayroong mga problema at mga pagsubok, ang katawan at dugo ni Kristo ang siyang magbigay sa atin ng lakas upang ipagpatuloy nating dalhin ang misyon na ipinahayag sa atin sa pamagitan ng banal na Eucharistia. Mga minamahal na kapatid, mahal na mahal tayo ni Jesus. Ang kanyang pagmamahal ay kanyang ipinahayag sa pamagitan ng pagbigay ng kanyang katawan at dugo. At upang hindi natin makalimutan ang pagmamahal na ito, pinaalalahanan niya tayo palagi sa pamagitan ng banal na misa. Sa tuwing tayo ay nagsisimba, inaalaala natin kung paano ibinigay ni Jesus ang kanyang katawan at dugo. Sana ang kanyang katawan at dugo ang magbigay sa atin ng lakas sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sana ang katawan at dugo ni Kristo ay ating ibahagi sa iba sa pamamagitan ng pagmimisyon upang ipahayag ang pag-ibig, ang kagandahang loob at kapayapaan dulot ng pag-ibig ni Kristo. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaw sa kinaroonan na may yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, na pawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo ng kanyang pagpapala at biyaya. Manalangin tayo at ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eucharistia ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakakapanibagong kapangyarihan ng Eucharistia at hayaan itong ipagbuklod
kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag sana naming hangarin ang mga panandaliang bagay na nakapagpapawi sa pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggan, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at kaligayahan ang aming pagsasalo sa Eucharistia na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumao sa piling mo, O Diyos naming Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, pakinggan mo ang aming dalangin. Maging lakas nawa namin ang alak at tinapay, ang katawan at dugo ni Jesus, hanggang makamtan namin ang buhay kapiling mo sa langit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong samayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ng iyong sambayanan na makaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahangi pinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namit pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang ang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilood po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Amang nasa langit. Kaya palagi tayong lumapit at tumawag sa Kanya. At sa umagang ito, tawagin natin siya. Sumasalangit,
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsilod. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Kristo, inihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin para sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin, sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalingam mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa pasasalamat paalala. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB Live Screamers. At pasalamatan din natin
Ang sponsor sa ating misa ngayon ang San Roque Chapel. Pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa na walang iba kundi si Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Paalala po, patuloy po nating suportahan ang isang dakot program na sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay ipinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging quasi paris. Nawa, suportahan natin ang ating proyekto na ito. Panyaya po, sa June 12, Biyernes, ay kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus o Feast of Sacred Heart. Magkakaroon po tayo ng prosesyon na magsisimula sa Woodcraft Bayanihan sa ganap na alas 5 ng hapon. Susundan ito ng banal na misa ng alas 6 ng gabi sa tahanan ni Maria. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo. Una po, mayroon po tayong kasama na seminarista na mag-exposure po sa atin during weekends. No? Siya po ay seminarista natin na MSc. No? At patuloy na nasa formation. No? At bilang pag-welcome sa kanya, i-welcome po natin si Brother Ken Cañete, no? ng MSc. Tuwing weekends po ay kasama po natin siya dito sa ating pamayanan sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Sa darating na June 10, araw ng Miyerkules, no, ay magkaroon po tayo ng maraming mga bisita mula sa iba't ibang parokya at mission station na nasasakupan ng Diocese of Caloocan. No? Dahil sino-showcase tayo ng ating kardinal sa ibang mga simbahan. No? Sila ay o-observe po sa atin. No? Sila po ay pupunta sa atin. At syempre sa pagpunta nila ay mayroon tayong ibabahagi sa kanila. No? So ang kanilang drop-off point ay nasa Santa Quiteria. No? So, doon po sila ibaba. Tapos pasakayin po natin sila, sasalubungin po natin sila, dadalhin po muna natin sila sa Woodcraft Bayanihan. No? Tapos dadaan po sila doon, i-exit sila sa Champaka, tapos may kaunting talk din po doon tungkol sa cluster lab, kung paano po nabuo yung kapilya po natin doon sa Woodcraft. No? Tapos didiretso po sila sa St. Louis de Montfort Chapel. No? So mayroon din po doong magbahagi. No? So parang i-share nila na medyo nasa mataas-taas silang antas ng buhay. No? Parang tinatawag silang gated community. No? Tapos mahirap na makapunta ang marami sa kanila dito sa tahanan ni Maria. Kaya nagkakaroon sila ng special na misa tuwing unang Sabado at tuwing Sabado ng gabi doon sa kanilang community. Siyempre, i-share din po nila kung ano yung nangyayari doon sa kanilang community. No? Tapos, mula sa St. Louis de Montfort Chapel, ay maglakad po sila, no? Papunta ng San Juan. No? Sasalubungin siya ng taga San Juan. No? Tapos ituro po doon ang kapilya. Dito kami po nagmimisa. No? Tapos dito natin sila padaanin sa shortcut, no? Para ma-experience po nila. Hanggang makarating po sila dito sa tahanan ni Maria. No? Tapos dito sila mag-snacks. Habang sila ay nag-snacks, gagawa sila iyan ng parang short na video clip, no? Kung ano ang itsura ng bodegang ito, no? Hanggang sa kung ano ang itsura niya ngayon. No? Ipakita natin yung tumulo, yung ulan. No? Siguro mag-interview sila. No? Isama po nila doon sa clip. No? Tapos, yun po yung ipapalabas po natin. No?
Tapos, pagkatapos silang manood habang nag-i-snacks, mag-share ang taga San Roque at ang taga Calcota tungkol sa ating balikhandog or sambayanihan. No? Kung paano gumagana yung ating sambayanihan. No? Parang ikikwento ninyo na bawat area po namin ay may area coordinator. No? Tapos may araw kami ng pangungolekta ng aming envelopes. Kung minsan yung ibang envelopes ay inialay sa banal na misa. No? Tapos binibilang po kung sino yung bumibilang, yung president, secretary, at treasurer. Parang emphasize doon na hindi lang isa ang nagbibilang, kundi yung community talaga yung nagbibilang. No? Tapos i-report tuwing second Saturday doon sa mission station. No? Tapos i-share nyo yung ilang percentage, ilang percent ang maiwan sa inyo, ilang percent ang mapapunta sa ating projects, ilang percentage ang mapapunta sa ating BEC, no? Pagkatapos noon ay syempre sabihin din ninyo na tuwing kami ay may chapel mass, nagre-report kami. Tapos siguro yung last ninyo, for now, yung aming pondo sa aming kapilya ay sasabihin po ninyo kung magkano, no? Na sa loob ng ganito, ito po yung aming pondo, no? So para makita nila na ang bawat kapilya pala ay mayroong kanya-kanyang pondo tungkol sa ating sambayanihan. Pagkatapos noon ay sasakay sila uli ng sasakyan na naghihintay sa kanila, pupunta po sila ng Silver Streak. No? May naghihintay din po doong tao, magsalubong sa kanila, ipakita na doon yung isa nating minimisahan tuwing linggo. Tapos didiretso sila doon sa ating feeding program. No? Yung pagpa-feeding, tapos mag-share din sila tungkol sa ating pa-feeding. No? Tapos doon na rin sila mag-lunch. No? So more or less, mga 100 persons yung ating mga bisita. No? Kaya pag-usapan po natin yung pa-snacks. So dito natin gagawin yung pa-snacks. Ano yung snacks natin? No? Siyempre siguro yung suman at saka yun naman yung maipagmalaki natin. No? At yung iba siguro kape, yung iba ay juice. No? So magtulong-tulong na lang tayo kung paano natin gagawin po iyon. No? So pagkatapos silang snacks, diretso sila sa Cluster Hope naman. No? Tapos doon na sila manggaling, uuwi para hindi na sila ikot at hindi sila dito matraffic. Doon na sila daan pa uwi sa mga iba't ibang kapilya at mission station. No? Kasi parang ipinagmamalaki tayo ni Bishop Ambo. So yung mga ibang parokya, pupunta nga kami doon para malaman din namin kung ano yung kanilang mga sekreto at kung ano yung kanilang mga ginagawa. No? So yung purpose natin na sana sa kanilang pag-uwi, sa kanilang kapilya, ay may dala-dala silang mga pamamaraan natin na pwede nilang gagawin sa kanilang community din po. No? Kasi yung sambayanihan nila, problema sila kung paano isusustain yung kanilang balikhandog. No? Tayo bakit nasusustain natin? Kahit wala tayong mga pamisa, kahit wala tayong mga tithings, wala tayong mga stipend, wala tayong binabayaran sa mga sacraments, magpamisa tayo, hindi tayo nagbabayad. So parang ikikwento din po ninyo yan. No? So bakit nakakasustain tayo? Bakit patuloy tayong lumalago? No? So ibabahagi po natin iyan. No? So sa cluster, sa Calcota siguro, pumili lang kayo kung sino yung magsalita sa inyo. Sa San Juan doon, pumili din kayo kung sino yung magkwento doon sa inyo. At siyempre yung taga San Roque ay magkwento din kung sino yung magsasalita. No? Kahit na nga tag 5 minutes lang, wag lang masyadong matagal. No? Para maayos at maganda ang ating pagbabahagi sa kanila tungkol sa ating sambayanan dito sa mission station. No? Pwede din invite natin si Kap para sa pangalan ng barangay, pwede din siya makapagsalita, makapagbahagi tungkol sa ugnayan ng barangay at simbahan. No? Para makita din nila na hindi tayo nakahiwalay sa barangay at sa community. No? Para matutunan nila kung ano yung ginagawa po natin. So sa araw po iyon ng Miyerkules ng umaga. No? Sa morning po ng Miyerkules. No? So kung mayroong time po kayo na makadalo dito para i-welcome yung ating mga bisita, so punta po tayo dito para i-welcome natin sila. No? Ganon din sa ibang cluster, yan po yung paalaala namin
dadalo din po sila para i-welcome yung mga bisita natin mula sa iba't ibang mission stations at parokya na nasasakupan ng ating Diocese of Caloocan. No? So muli, sa inyo lahat, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta at pagtulong sa lahat ng mga programa at gawain ng ating mission station. Kaya ganito yung ating ginagawa at ganito tayo ipinagmamalaki ng ating obispo dahil nakita nilang tayo ay nagkakaisa, nagtutulungan at nagdadamayan dito sa ating community. Sana tuloy-tuloy lang, kaya kung minsan hindi tayo nagkakaunawaan, minsan nag-away-away tayo, pero papahariin pa rin yung pagkakaisa, pagtutulungan at pagdadamayan at higit sa lahat yung ating magagandang ugnayan. No? Pagkatapos na magdebate, maglablab-lab na uli. Na yun na po yung ating pamayanan. No? So muli, maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at mga sakit at pagpalain nawa kayo at ang inyong pamilya ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong mga puso at kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kaniyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday! Mga beneficiary ng isang dapot, punta po kayo dito sa harap ng altar.